I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to my face. Straight up to my face. I've been down so long it look like up to me. They look up to me. I got fake people showing fake love to me. Straight up to Magandang umaga sa ating lahat, mga tagapakinig. I'm your DJ at service, DJ S, nakikinig sa iyo sa 89.1 FM at oras na para sa ating Sulat Mo, Kwento Ko segment na talaga namang inaabangan ng lahat. Napapansin ko na dumarami na yung mga nagsasubmit ng mga kwento nila sa amin, kaya nagpapasalamat ako. Pati na rin sa buong 89.1 FM sa patuloy niyong pagsuporta sa amin. Maraming nag-tweet ng mga reactions nila sa last na feature na kwento dito at nag-number 5 tayo sa trending on Twitter. Palakpakan! Sa ating mga tagapakinig, gusto ko naming malaman ang mga reactions nyo sa ating segment today. Kaya i-tweet nyo na sa hashtag Sulat Mo Kwento Ko Reactions para mag-trend ulit sa Twitter. So, ang mapunot nating kwento para sa Sulat Mo Kwento Ko segment ay galing kay Zac Estrada. Wow! Lakas makasakay ako na! So, ito na nga. Let's start. DJS. Dear DJS, I'm Zac Estrada. Nakadala sa Antipolo City. Wow! Bagong kasal sa aking my beloved na si Faye. Congratulations. Sa sobrang saya ko, strong naman ang relationship namin. Maayos din ang health namin. Lahat maayos. Sana magtuloy-tuloy na to. Gusto ko lang magbigay ng inspiration sa mga tagapakinig ninyo. Dahil bago ko makamta ng ginhawang ito, dumaan muna ako sa napakaraming pagsubok ng buhay. Naghiwalay ang mga magulang ko nung bata pa ako. Wala akong ibang sinisi kundi ang tatay ko. Siya naman talaga ang may kasalanan babaero. Ilang beses na siyang nahuli ng nanay ko, pero para sa akin tiniis niya. Gabi-gabi silang nagbabangayan. Oh wow. Buti naman naisipan mo pang umuwi. 3 araw ka namin hindi nakita. Anong oras na tawag ako ng tawag sa'yo. Di ka rin nagre-reply sa mga text ko. Ano ba? Pagod ako galing akong trabaho. Hanggang pasado alas 12 ng gabi? Sigurado ka bang dahil sa trabaho kaya ka pagod? Nag-OT ako. OT? Talaga lang? Kaya pala may lipstick ka sa labi tsaka leeg mo. Pati sa polo mo meron. Manahimik ka nga, dadaan ng dada. Alam mo bang inaapoy ng lagnat si Zac? Dapat isusugod ko na siya sa ospital kanina pero wala akong pera. Mamamatay na yung anak natin, hindi ka pa rin nagpaparamdam. Kasalanan ko ba di mo siya inaalaga na mabuti? Ikaw nanay niya, di ba? Ikaw may kasalanan kaya siya may sakit, kaya huwag mo akong sisigawan. Ang kapal talaga ng mukha mo. Ako pa talaga? Ako pa nagtatrabaho para may taguyod kayo? Ilang beses mo ba dapat ipumukha sa akin yan? Yan at yan na lang ang idinadahilan mo. Kung sana nakapagtapos lang ako, hindi mo na ako poproblemahin. Sinabi ko naman sa'yo noon pa, di ba? Kung ipapalaglag mo yung nasa sinapupunan mo, wala tayong magiging problema. Nagpakamartir ka pa. Akala mo naman nagagampanan mo ng maayos ang pagiging nanay mo. Wala kang karapatan magsabi niyan. Ano bang pinagmamalaki mo? Bukod sa trabaho at pagiging babaero mo? Wala na! Wala ka namin pagmamayabang. Ako tiniis ko lahat nung ipinagbubuntis ko yung anak natin. Lahat ng mga masakit na salita at mga nandidiri at papanghusgang tingin ng mga taong nakakasulubong ko sa hallway nung high school pa tayo. Pati yung pagpapalaya sa akin ng mga magulang ko, lahat yon. Dati wala akong pinagsisisihan. Sabi ko sa sarili ko magiging maayos din lahat. Para sa anak ko, titiisin ko lahat. Okay lang sa akin na husgahan nila ako. Wag lang yung anak ko. Itakwil na nila ako basta andyan ka. Pero mali pala ako, hindi ko na kaya. Tinawagan ako ni daddy kanina lang. Willing ulit siyang tanggapin ako. Pag-aaralin niya ulit ako, pwede na ako magsimula ulit. At naniwala ka naman. Baka nalimutan mo na kung paano kanya ipagtulakan palabas ng bahay niyo nun. Nababaliw ka na? Siguro nga. At nung gabi rin yun, umalis ang nanay ko. Nag-iwan siya ng sulat katabi ng gamot at tubig sa kwarto ko. Naintindihan ko kung bakit siya umalis. Matagal ko nang gustong umalis ang nanay ko para di na siya makitang umiiyak. Para di na siya masaktan ng tatay ko. Pero sana sinama na lang niya ako. Mabilis na lumipas ang mga taon, lumaki ako sa impyerno kasama ang isang demonyo. Hindi ko na ulit nakita ang nanay ko. Hindi na siya bumalik. Bakit pa, di ba? Nung umalis ang nanay ko, nagbago ang tatay ko. Hindi na siya babaero. Pero huli na, iniwan na kami ng nanay ko. Kahit anong gawin niya, hindi ko siya mapapatawad. Kahit anong pilit niya, hindi ko siya kinakausap. Kahit tignan siya, hindi ko ginagawa.
Kapag nakikita ko siya, naaalala ko yung mga gabi na pinapayak at sinasaktan niya ang nanay ko. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ako magiging katulad niya. College na ako, working student. Mahirap pagsabayin ng trabaho at pag-aaral. Pero kailangan. Kung di ako magtatrabaho, mahihinto ako. Buti na lang, laging nasa tabi ko si Faye. Zach, laro tayo mamaya. Kasama natin sila Justin. Di pwede CJ eh. Alam mo na yung may part-time pa ako eh. Sabado ngayon na. O, andyan na pala si Justin eh. Tara na, Zach. Di nga pwede. Dali na. Ang KJ naman na ito. Oo nga, KJ. Next time na lang guys, please, wag ngayon. Wala nang next time. Dali na. Uy, tigilan nyo nga si Zach. May trabaho raw, di nyo ba maintindihan? Ayun na naman si Miss Sung eh. Aba, talagang ginagalit nyo ako ah. Guys, nako, tama na nga. Wag niyong binabatrip ng si Faye ah. Sapakin ko kayo dyan eh. Alam forever. Sus, palibasa, single ka, bitter. Mauna na kami. Sige, kami rin. Ingat ah. Sige. Okay. Zach, magtatrabaho ka na naman? Kakagaling mo lang sa sakit, di ba? Ay nako, kailangan eh. Mag-e-exam na. Di ko pa na-settle yung balance namin sa university. Naku, may extra pa sana ako. Ano ka ba? Tabi mo na lang yan. Sabi mo pinag-ipunan ka, di ba? Oo, meron nga. Huwag kang mag-alala. Pag nakuha ko na sahod ko, papalitan ko yung pinambili mo ng gamot ko. Huwag na, parang yun lang, may ipon ko ulit yun. Ano pa kasi ang pinag-ipunan mo? Hay nako Zach, alam mo naman na sa apartment na kami nakatira, di ba? Oo. Nag-iipon ako para mapangtubos kami sa bahay namin. Ah, huwag kang mag-alala. Pag nakapagtapos na ako, magsisikap ako para matubos na yung bahay niyo. Sus, sweet mo ah, ano nakain mo? Yung goto sa kanto, Ah, kamusta pala tatay mo? ayun, tao pa rin. Hay nako, alam mo, nagsisisi niya ang tatay mo. Bigyan mo kaya ng chance. Para saan pa? Di na niya mabubuo pamilya namin. Alam mo, masyado kang ma-pride. Isipin mo, kung magiging okay kayo ng tatay mo, mas magiging maganda, saka masaya sa bahay nyo. Para di ka na puro OT sa part-time mo, para lang gabihin ka ng uwi. Okay lang yun. Di na kailangan. Diyan ka naman eh. Hay nako Zach, huwag ka na ulit kakain ng goto sa may kanto ah. Okay naman ang lahat. Pero isang gabi, nakareceive ako ng tawag na hindi ko inaasahan. Naalala ko, ang lakas ng ulan noon. Kakauwi ko lang ang galing sa part-time ko. Yung tatay ko nag-ayos ng lamesa. Kakain na. Tapos biglang nag-ring yung telepono. Hello? Zach, asan ka? Kakauwi ko lang. Bakit? Nandito kami sa Salverina. Pumunta ka na dito, dali. Bakit? Anong meron? Si Faye. Sinugod si Faye. O anak, saan ka pupunta? Punta akong salve. Bakit? May nangyari ba? Si Faye. Sino si Faye? Girlfriend ko. May pake ka ba? Wala ka naman pake, di ba? Saan yung wallet ko? Wala ka naman nilapag dito ah. Naloko na, nanakawan pa. Saan ka pupunta? Ang lakas ng ulan oh. Ihatid na kita. Di na kailangan. Tatakbuhin ko na lang. Nurse, saan nakakonfine si Faye Reyes? Sir, nasa ICU po si Miss Reyes. Third floor po yun. Salamat. Pre, buti na lang dumating ka na. Basang-basa ako. Ano nangyari sa kanya? Na-hit and run daw siya. Nireport na namin sa police yung nangyari. Hinahanap na nila yung suspect. Faye, andito na ako. Missing ka na oh. Kanina pa siya dyan sa ICU. Saan ka pupunta? Babalik din ako agad. For the first time, lumuhod ako at nagmakawa habang umiyak. Ni minsan sa buhay ko, hindi ko naisip na gagawin ko to. Lord, please, tulungan mo ko. Tulungan mo kami. Huwag mo kunin sa face akin. Hindi ko kakayanin. Bakit si Faye pa? Ako na lang, Lord. Ako na lang ang pahirapan mo. Kahit ano, kahit gaano kasakit, tatanggapin ko. Lord, mawala na sa buhay ko yung nanay ko. Buong buhay ko, hindi ko naranasang mahalin ng tatay ko. Kulang ako, Lord. Si Faye ang bumubuo sa akin. Para mo na rin pinatay pag kinuha mo siya. Siya lang ang nagmamahal sa akin. Gagawin ko lahat. Please, Lord. Lumipas ang ilang linggo, masabuti na ang kalagayan ni Faye. Sa awa naman ng Diyos, nahuli na nakabangga sa kanya. Nagsampa kami ng kaso. Nilakad ng tatay ko yung kaso. Nung gabing yun, bukod sa mga kaibigan ko, dinamayan ako ng tatay ko. Sa unang pagkakataon,
Nayakap ko siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may tatay ako. Sa unang pagkakataon, nagpapasalamat ako at nandyan siya. Lumipas ang 2 taon, nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Isa na akong engineer at 3 taon na ako sa serbisyo. Si Faye naman, isang nurse. Ilang pasyente na ang natulungan niya at napag-isip-isip ko na siya na talaga. Zach, ano to? Ano meron? Can I have this dance? Faye, ano mo bang parang nasumpa? Kahit anong pilit ko, hindi ka maalis sa isip ko. Hay nako Zach, kumain ka na naman ba ng goto sa may kanto? Shhh! Ako muna. Sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binigay ka niya sa akin. Dahil sa'yo, naramdaman ko ulit yung nararamdaman ko nung hindi pa ako iniiwan ng nanay ko. Naranasan ko ulit ang mamahalin. Dahil sa'yo, naging okay kami ng tatay ko. Ikaw bumuo sa akin. Ikaw ang nagligtas sa akin sa kalungkutan. Ikaw ang naging ilaw ko. Ikaw ang naging buhay ko, Faye. Hindi ko kakayanin pag mawawala ka. Kaya for the first time, magiging selfish ako. Aangkin kita. Zach, ano ba to? Kinakabahan ako sa'yo eh. Faye, will you be my life? My strength and courage? My light in darkness forever? Will you stay by my side? Faye, will you marry me? Zach! Yes, I do. At ngayon, masaya kaming dalawa ng misis ko. Natubos na namin ang bahay nila. Ngayon, inaantay na lang namin matapos yung bahay namin. Masayang masaya ako. Lalo na nung nabuo ang pamilya ko nung araw ng kasal ko. Wow! Congratulations, Zach! Nalaman ko na hindi mo dapat isarili ang problema mo. Lagi kang may karamay, laging nandyan ang Diyos para makinig at tumulong. Sana lang matuto tayong magpahalaga sa mga blessings na binibigay niya. At sana rin may mapulot kayong aral sa kwento ko. Yours truly, Zach. Ang sweet naman! Nakaka-touch naman ang proposal mo kay Faye. In fairness, gusto ko lang malaman mo na masaya ako dahil naging okay kayo ng tatay mo. At ngayon, masaya ka sa piling ng mahal mo. Ngayon, sa ating mga tagapanig, gusto mo malaman ang inyong reaction sa mabunot nating kwento sa Sulat Mo, Kwento Ko segment. Mag-tweet na kayo gamit ang hashtag Sulat Mo, Kwento Ko Reactions. Sana po ay mag-send muli kami sa Twitter. At tumutok lang kayo sa 89.1 FM para sa sunod pang episode ng Sulat Mo, Kwento Ko. Ngayon, mag-relax muna tayo at mag-sound trip. Magbabalik ang inyong DJ, DJS. Diyan lang kayo. Yeah. Bieber!